tangsing lakas ng ulan. Gusto niyo rin ba yan? Pwes, narito ang mga negosyong tutupad sa mga pangarap niyo. Post mo na sa live at career updates ang nasagang Guapolis ng Quezon City dahil ang puntere natin ang silugan business niya. Tama lang ho yung tapa, tama lang ho yung timpla. Yung sinangag niya, talagang luto, masarap dahil maraming bawang. Yummy! Asibam na asibam! Since na mahilig po akong kumain at yung mga tropa mahilig kumain, isip namin ng partner ko, ba't hindi kami mag-umpisa sa maliit na negosyo? Kahit na maliit lang po yung kitain namin, basta ma-maintain po namin yung quality ng pagkain namin kasi yun nga po yung binabalik-balikan ng mga customers namin. Ang gitnong alahas na inaasam-asam ng marami. Pwede mo nang mabili online anytime, 24/7. Kaya, kada segundo at oras, kumikinang ang kita. 18K Saudi God, ma'am! Ay, bumibili ba ng alahas kahit 10 oras ng gabi? Meron po ang Susan. Alas 5 ng umaga, alas 6 hanggang alas 3 ng madaling araw. Ang daming adik sa ginto, Miss Susan. 24-hour live selling. Lagpas pa nga, umabot kami sa almost 36 hours. Options, options, options. Ganyan daw karami ang pagpipilian pagdating sa sauce ng chicken sa kainang ito. Kung bitin pa rin sa sauce, hala, sige, lagay! Ang galing! Nakakaaliw naman to. Yung paglagay po ng sariling sauce, lagi ko po na-enjoy yun. Ito lang po yung spot na nag-offer ng freedom na pumili ng sauce. Hinahayaan po na nila kayo kahit gaano karami po. Pag peak season po, nagre-range po ng 300 to 500 orders. Ang kinikita na po namin ngayon, kada buwan is 6 digits po. Matipuno. Perfect figure for EDH. Tall, check. Dark, check. Handsome, check na check. Mapapayo ko lang sa inyo, mag-aral kayong mabuti. I'm sure dumaan na siya sa social media feeds nyo. May pa-food reviews at a day in a life updates. For today's video, post muna sa live at career updates ang 31 years old at binansagang Guapolis ng Quezon City na si Yong. Dahil ang puntere natin ang silugan business niya. Nag-start po yung silog ko noong April 21 lamang po. Since na mahilig po akong kumain at yung mga tropa mahilig kumain, isip namin ng partner ko, ba't hindi kami mag-umpisa sa maliit na negosyo? Comfort food daw ni Yong ang silog, kaya pinus niyang umupa ng maliit na pwesto para simulan ang kanyang dream business. Dati ako nakatira sa sementeryo, ngayon pulis na ako, SWAT. Napaka-importante sa buhay ng tao na magpursige ka. Dahil po, dito mo mapapakita kung kaya mo bang abutin yung pangarap mo. Kahit may full-time na trabaho, importante raw para kay Yong na may extra siyang pagkakakitaan. Naisipan ko na magkaroon pa ng other source of income. Huwag akong magdepende sa sariling sahod ko lang. Dahil hindi natin alam na sa araw-araw na buhay natin, dumadagdag yung taon natin, dumadagdag din yung expenses natin. Bukod sa pagiging content creator ni Yong, kalidad at murang produkto raw ang dahilan kung bakit tinatangkilik sila. Napakalaki po nung tulong ng pagiging isang content creator ko. Kasi po, yung ibang mga followers ko, dito na ako inaabangan sa tindahan ko. Napaka-importante nung pangasang presyo. Galing ako sa hirap, galing ako sa wala. Alam ko kung paano mahirap gumastos ng pera. Kahit unti-unti nang pumapatok ang silog business ni Yong, on the go pa rin daw ang kanyang mga pakulo. Pag kumain kayo dito sa aming tindahan, maglagay kayo ng pangalan nyo at contact number, magpapalaro ako. Magaya nito, ng mga nakaraan, teddy bear, SWAT, mga damit, yung health. For today's video, post muna sa live at career updates ang 31 years old at binansagang Guapolis ng Quezon City na si Yong. Dahil ang puntere natin ang silugan business niya. Wala kang duty? Outgoing duty po ako, ma'am. Kagabi po, nag-duty po. Di ba nahihirapan duty ka sa pagiging pulis, tapos eto pa, babantayan mo, kailangan hands-on ka, di ba? Opo, yes, ma'am. Hindi naman, ma'am, kasi yung mga kasama ko dito, nagtutulungan naman po kami. Pati yung misis ko, tinutulungan din po niya ako. Binabalansi ko lang po, ma'am. Ilan ang tao mo? 4 po yung tao ko dito, ma'am. Yung 2 po, kamag-anak ko. Yung 2 po, kababata ako sa sementeryo. Wow, galing naman. So talagang, ano kayo yan, pare-pare,
Pare-pareho may malasakit. Okay, tuturuan tayo ni Yong gumawa ng kanilang special na tapa. Ano parte ng baka to? Laman po. Na So, may na- litid-litid, ma'am. Dahil Oh. konti lang yung tapa natin, ma'am. Tansyahin lang natin yung lalagay nating bawang. Yun. Para nanunuot po talaga yung lasa ng bawang pag minarinate Okay, natin. tapos? Paminta, ma'am. Tansyahin lang din natin siguro yan. Ganyan pwede. Yung ating kalamansi, ma'am, since na konti lang ito, 3 kalamansi lang pwede na yan, ma'am. Tapos? patis natin, ma'am. Tansyahin lang din po natin. Tapos Okay. yung toyo natin, ma'am. Toyo. Tansyahin lang din po natin. Tandahan ng Opo, toyo. Di tansya bali lang may po. toyo dito sa ulam, huwag sa tao. Tapos, suka. Yun lang po. Tapos, Halu-haluin natin, ma'am. Siguro Halu-haluin. mga ang halo natin dito 5 to 10 Days. minutes po, ma'am. Ganun. 5 to 10 Opo. days. After ito yung imamarinate mo for 2 days? Oo, ma'am. 2 to 3 days po. Bakit kailangan gano'n katagal? Kasi, ma'am, ayun yung nakikita namin na kinalalabasan ng sarap nung lasa niya. Luluto na ni Yong. Konting mantika, tapos saka natin lalagay yung bawang. Sabagay, ang bawang kasi lagi naman masarap sa pagkain yun eh, no? Pag nag-brown yung ating Bawang. bawang, ma'am, pwede na natin ilagay yung ating Bango? minarinade na tapa. Okay na po ito. So, ito na po ang tapang asibam ni Yong. Titikman na ho natin. Suso natin sa suka. Tapos, partner natin sa sinangag. Lambot nga. Sarap nga. Ang lasa. Alam mo yung lasa ay para talagang hanggang sa kahuli-hulihang tibla ng karne ng baka, malalasahan mo. Sobrang malasa siya. Tama lang ho yung tapa, tama lang ho yung timpla. Tapos sasabaw. Kasi yung sinangag niya, masarap dahil maraming bawang. Yung sinangag pa lang, ulam na. Masarap na siya. Yummy. Asibam na asibam. Magiging satisfied ang silog cravings mo for only 99 to 115 pesos. May pork silog, to silog, long silog, daing silog, chick silog, tap silog, at Hungarian. 150 orders ng silog ang napauubos ni Yong kada araw. Hindi naman daw nabokya ang ipinuhunang 120,000 pesos ni Yong na galing sa kanyang ipon dahil kumikita na siya mula 5,000 hanggang 8,000 pesos kada araw. Kahit na maliit lang po yung kitain namin, basta ma-maintain po namin yung quality ng pagkain namin kasi yun nga po yung binabalik-balikan ng mga customers namin. Dahil bago sa negosyo, pinag-aaralan pa rin daw ni Yong ang pagpatakbo nito sa tulong ng kanyang pamilya. Ilang nag-uumpisa sa negosyo, naramdaman ko ang hirap talaga pag tumataas yung presyo ng bilihin. Yung nakaraan, ganito ang presyo niyan. Tapos yung ganitong linggo, iba naman ang presyo. Naguguluhan kami sa pag-i-inventory. Naguguluhan yung budget. Para masiguro ang kalidad ng produkto, welcome na welcome daw ang kahit anong komento sa silugan ni Yong. Yung mga negative na opinion nila, positive yun para sa amin. Para mas lalo pa namin pag-igihan. Hindi ko sisisihin yung mga nagtatrabaho sa kainan ko. Walang sisihan. Team nga tayo eh. Anong gagawin natin? Solusyon. Dahil nagsisimula pa lang sa negosyo, pinapaikot muna ni Yong ang kanilang kita. Talagang dasal, sipag, tiyaga. Kasi sa pagbibusiness, sakripisyo po talaga yan. Pagtuunan ng pansin talaga. Kung nakikita mo na pwede, kung may chance, sige, laban mo. Hindi natin alam ang takbo ng buhay natin. Baka kinabukasan, pumunta naman sa inyo yung swerte, tapos bibitaw na pala kayo. Eh de, go nyo na. Kahit may regular na trabaho at pinagkakakitaan, hindi rin imposible ang magpatakbo ng sariling business. Basta kaya maglaan ng oras at puso sa negosyo, di rin malayo ang pag-asenso. Time is gold, lalo na sa pagnenegosyo. Kaya sa kasabihang yan kumapit ang kanegosyo nating si Miriam. Pa-surprise ko sa inyo! Pwede nyo ito ipang regalo. 18K Saudi Gold na sasanglamadan ko. Ang gintong alahas na inaasam-asam ng marami. Pwede mo nang mabili online anytime, 24/7. 18K Saudi Gold, ma'am! Kaya, kada segundo at oras, kumikinang ang kita. Ikaw, bracelet, kwinta, sing-sing, name it, available yan at garantisadong 100% legit. Siring mga madam ko,
0.5 to 0.6 estimated grams. Buy one, take one, yes. Meron din tayo, ma'am. Sa mga tight ang budget, mare. Last 5 pieces na lang tayo dito, ha. Walang sinasayang na oras, kaya ang kanilang pag-online selling ng alahas 24/7. Mukha siya 3 days bangle. Yan daw ang golden rule ni Miriam, aka Madam Ayam. 24-hour live selling, ginawa talaga ng actually lagpas pa nga. Umabot kami sa almost 36 hours. Tuloy-tuloy yon. Pero hindi lang ako mag-isa yon. Like, it's palitan ng mga live sellers. Kasabay ng pagtuturo bilang guro sa isang pampublikong paaralan, nagbebenta rin ng alahas si Madam Ayam bilang side hustle. Hindi talaga naging enough din ang sahod ng public school teacher to satisfy all the needs ng siblings, ng family, ng mga anak. So, naging sideline hustle ko siya. Bago magkaroon ng sariling negosyong alahas, naging jewelry runner daw muna siya. Pumupunta ako sa lahat ng tindahan doon to check if available yung ganitong klaseng item nung kauna-unahang pumutok ang gold selling online. Bibigyan namin kayo ng pinakamurang presyo mga madam ko sa ating mga gold mga dahil. Noon siya naglakas loob na karirina ang pagla-live selling ng alahas. Sa halagang 50,000 pesos na salary loan, sinimula ni Madam Ayam na bumili at mamuhunan sa ginto. Yung one item ko na inangat ko during the live, unlimited number of people ang nag-mine sa item. So, nakita ko yung kagandahan at opportunity ng live selling. Sa halagang 299 pesos lang, maaari nang makabili ng legit na ginto. Pero kung bet ay yung naisasanla at pwedeng gawing investment ang bentahan, nagsisimula sa 499 pesos na afford pa rin. Pinakamabiling mga alahas sa amin, yung mga magagaan, maninipis, na hindi nakukupas, nagagamit na nila at naisasangla pa. Meron kaming nasasanglang item na pinakamura, TikTok, 499 pesos. Earrings na nakalawit lang siya, maliit lang siya, nasasangla 200-300 pesos. Sa angkwen sa Maynila, sa China at sa Saudi Arabia galing ang mga gold jewelry na kanilang ibinebenta. May dalawang klaseng ginto naman na ino-offer si Madam Ayam, Saudi at Japan gold. Merong 18, 21 at 24 carats. Sa kanilang production house, walang tigil ang pagbabalot ng mga parcel. Ganito raw ang madalas nilang sitwasyon kapag nagbibigay ng discount voucher sa kanilang mga customer. Babagsak yung presyo, so makukuha din ng mga buyers ng sobrang mura. And like lahat ng possible items na pwede namin i-offer, we will do it. Original price ibabagsak ni seller, ma'am. Sa kabila ng good sales, hamon pa rin daw kay Madam Ayam na kunin ang tiwala ng mga customer. Peke naman yan eh. Sinungaling, bakit ang liit niyan tingnan? So yun yung mahirap. Biggest challenge ko po talaga is, sa online you can always zoom in. So magmumukha siyang sobrang laki. Kailangan namin sabihin sa kanila that this is the estimated gram. Kailangan nyo maintindihan na kapag mura lang, mababa lang yung gram niya, manipis lang din siya. Dahil kung nasa ng ginto, tiyak na di rin nalalayo ang mga scammer. So ang aming sasabihin sa mga buyers, just have to get unboxing video. Kasi sa panahon ngayon, pwede ka na kasing magpakita ng pieces of evidence. Kuhaan mo lang ng unboxing video para pagdating sa claims, meron ka maipapakita na ito talaga walang laman. Sobrang hirap nun. Ang ilang loyal online customers, dinarayo na rin ang kanilang tindahan. Simula ng 2022 hanggang ngayon, naging suki na niya ako. Mas affordable siya para sa kagaya ko na nagninegosyo na hindi naman ganun kalaki yung kinikita. Pero di ba, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Kaya may paalala si Madam Ayam. Humanap na mapagkakatiwalaang seller. Dapat may physical store na pwedeng puntahan ng customers. Dapat ding may code at stamp checking sa mismong alahas. At may kasamang resibo ang nabiling alahas. Madam Ayam, may bumibili ba ng alahas kahit dis oras ng gabi? Meron po, Miss Susan. Kahit anong oras meron. Umaga, kagigising lang. Alas 5 ng umaga, alas 6 hanggang alas 3 ng madaling araw. Ang daming adik sa ginto, Miss Susan. Sa pagbili ng alahas, ano ang mas okay? Bumili ng per gramo o per piraso? Maganda talaga kapag naka-per grams. Pero dahil syempre online din kami talaga nabubuhay, mahirap namang isa-isahin namin itimbang yon at baka mamaya may konting difference sa gramo. Eh, Madam Ayan, paano ko naman yan makukuha? Naku, Miss Susan, mabilis lang. Agad-agad. Andiyan na yung rider. Talaga lang, ha? Hello po, delivery po for Miss Susan Enriquez. Aba,
Ito ba talaga? Ang bilis. Agad-agad talaga, Miss Ayam. Grabe ha. Talagang ganun pala siya kabilis. Thank you. Kahit makapal yung ano niya, pag sinuot mo, hindi siya mabigat, hindi ka magkakaroon ng stiff neck. O, ayan, talagang kapuso dahil ang kanilang design ay kapuso. Pagka nakita nyo na talaga namang tunay na gold yung ibinebenta, gaya nito, talaga namang mapapasana all. At mapapamine na lang kayo kapag nakita nyo yung binebenta siya online, kahit pa online niya, kung talagang sigurado kayo doon sa bibilhan ninyo, ayan, abay, okay na investment ho talaga ang ginto. Gusto niyo dito sa dalawang to. Dahil sa gold live selling, nakapagpundar na rin si Madam Ayam ng ilang investment at nakapagbibigay ng trabaho sa iba. 60% of our employees are working students. Kaya nilang i-sustain yung pag-aaral na hindi na sila humihingi ng finances sa parents nila. More than a salary, they will get some commissions, earn per living, and gusto ko yung mas nagtatagal talaga sila sa trabaho. Dahil sa tuloy-tuloy na live selling, mahigit 1,000 piraso ng alahas daw ang kanilang naibebenta online kada araw at kumikita ng 6 to 7 digits kada buwan. Kung hindi mo siya isuot bukas makalawa, pagkatingin mo, ginto pa rin siya. So magandang investment at actually hindi siya mahirap ibenta. Check out mga mamamalin ko. Kung magmamay ng alahas online, huwag basta pasisilaw sa kinang. Bukod sa aesthetic, siguruhing authentic dahil good investment ang ginto. Tiyak na kumikinang nakita rin ang hatid dito bilang negosyo. Ano ba talaga, kuya? Naggagatas ng baka? O naglalagay ng sauce sa manok? Sa kainang ito sa Sampaloc, Manila, para raw naggagatas ng baka kapag naglalagay ng sauce sa fried chicken. Paano ba naman kasi ang mga sauce nakabitin at pinipisil-pisil na parang naggagatas? Ang best part, only refill yan. Pwede mo nang tikman ang lahat ng sauce bago umorder. Sauce ko po! Options, options, options. Ganyan daw karami ang pagpipilian pagdating sa sauce ng chicken sa kainang ito. Para raw hindi ma-confuse, pwede raw tikman muna. Ayan mga kapuso, dito tayo ngayon sa Sampaloc, Manila para tikman ang iba't ibang klase ng sauce. Ay, sauce! Gin! Paano ba gagawin natin dito? Bali yung mga bago po sila umorder, ma'am, titikman po muna nila yung mga sauce po namin. Ang galing naman. Para biruin mo, hindi ka magkakamali sa pipiliin mo kasi meron ka munang taste test. Kung ano yung paborito mong sauce. Para pag-order mo, yun na. Yun na po yung ano. Pero ako na ang titikim para sa inyo. Tiki man na! Hikuri. Lasang hikuri. Ano ay hikuri? Hikuri, naririnig ko lang yun eh. Naguguluhan na yung dila ako. Ito na siya, si Teriyaki. Ano nga yun? Teriyaki. Opo, hako po siya sa takoyaki. Ito, lasang buffalo daw to. Buffalo wings, di ba? Lasang nga siyang buffalo. Cajun bourbon. Barbecue po siya na merong bourbon whiskey na hint po. May alcohol content po siya. Pero yung alcohol content po niya, ma'am, may alcohol content po. wala na po na, dahil po naluto na. Pero yung cake... Ay! Oy, ba't ano nangyari sa'yo? Don't press it too much. Konti lang. Ayan. O, yan. Ito, mango habanero. Tignan natin kung lasa siyang mangga nga. Ay, masarap din! Ang hatol. Nakaka-confuse kung alin ang pinakamasarap sa kanila. Dahil lahat sila ay masarap. Although, syempre, ito nga kanilang bestseller, ang Teriyaki at Chinatown. Gulong-gulo dila ako dito. Ang kakaibang experience na pinatitikim ng kainan, pumatok sa mga customer, lalo na sa mga estudyante. Inspired po siya sa ibang bansa dahil po yung mga owners nito ay mga OFW po. So nakita po nila yung ideya na maganda, so nilagay po nila dito sa Pilipinas. Dahil sa ibang bansa ho, yung mga staff po yung nagdi-drizzle. So dito po sa atin, ang mga customers po yung nagdi-drizzle.
any sauce, tsaka po only sauce. Ang may-ari raw nito, magkakaibigang OFW na nasa Middle East at US. Naisipan nila magtayo ng negosyo para hindi na nila kailanganin pang mangibang bansa. So nag-contribute po sila upang makabuo ng pangpuhunan para po sa negosyo. Ang unang plano po nila ay mag-franchise ng negosyo. Pero napag-isipan po ng isa nilang kasama na bakit hindi tayo ang gumawa ng negosyo at tayo ang magpa-franchise. Dahil alam naman po natin na napapagod din po sila, gusto na din po nilang umuwi sa Pilipinas para makasama po yung mga mahal nila sa buhay. Halos 5 taon daw na pagpaplano bago na itayo ang negosyo. Ang produktong sa palagay nila ay papatok, simple lang, manok at fries. Alam naman po natin na tayong mga Pinoy mahilig sa manok at French fries. So inisip po namin pagsamahin at bigyan po ng Asian twist na Pinoy twist yung mga fries at chicken at yung mga sauces po. Sa manok, chicken tenders daw ang pinakamabenta. Nakauubos daw sila ng 10 hanggang 20 kilo ng chicken breast sa isang araw. Mabilis lang din daw itong ihanda. Ipiprito lang ang manok ng 5 minuto at saka lalagyan ng sauce. Sige nga, try ko nga. 7 pieces po ng chicken. 7 pieces? Magkano Yes yung po, 7 pieces? 135 po yung chicken rice namin. Ito? Opo, 135 po. Para ayoko nang bumili ng hilaw, bibili na akong luto. Kasi tinaman naman ang dami, 7 pieces. Una nating gagawin ang isa sa bestseller nila na teriyaki. Lalagyan ng sauce ang chicken at saka aalugin. Ganon. Ayan po, ma'am. Ayan, galing mama. Natural, marunong magtahim ng bigas. Lalagyan ng Japanese mayo at bonito flakes. Ay, di ba ito yung squid? Opo, hindi po, sa tuna po siya. Tuna flakes po siya. Kung gustong i-upgrade sa Japanese fried rice o chahan ang kanin, magdadagdag lang ng 20 pesos or 155 pesos ang isang order. Sa chicken and fries naman na 180 pesos ang isang order. Ang lalaki ng patatas nyo, ha? Yung hiwa, pang international. Tapos? Ayan, tapos lalagyan nyo po ng cheese sa ibabaw. Cheese. Ganun uli. I-drizzle lang. Ayan. Sa chicken, lalagyan ng sauce na Chinatown o yung Asian version nila ng buffalo na isa rin sa bestseller. Toss lang ho ulit. Toss. Ayan. Ang galing naman nito. Parang hustler ako dyan. What? Walang maano dyan. Ilalagay yung chicken sa ibabaw ng fries at saka lalagyan ng cheese. I-melt na natin yan. Yan. Ako sa mga mahilig sa cheese. Eto na ang Ayan na. Wow! Grabe naman to. 180 lang. Mura-mura naman ito. Di ba kayo matatakam dyan? Kung bitin pa rin sa sauce, hala, sige, lagay! Parang feeling ko tuloy kasi magpapagatas ako sa baka eh. Ayun! Ang galing! Nakakaaliw naman to. Ayan! Pwede rin paghaluin kung trip nyo. Nakakaaliw naman to. Ayan. Dahil affordable at marami ang serving ng kanilang pagkain, patok na patok ito sa mga estudyante, lalo pat nasa likod lang ito ng isang university. Yung paglagay po ng sariling sauce, lagi ko po na-enjoy yun. Ever since po nagbukas sila, yun, na-curious po ako i-try. Hindi ko po alam, everyday na po ako kumakain dito. Ito lang po yung spot na nagbibigyan ka po nila ng freedom na pumili ng sauce. Yung pag-drizzle po, masaya din po. Hinahayaan po na nila kayo kahit gaano karami po, tsaka kung ano po yung gusto nyo pong sauce. 3 buwan pa lang simula nang nagbukas, pero performance level na agad. In a span of 3 months, meron na po kaming 3 branches. And meron na po kaming mga naka-line up na magfa-franchise. Pag peak season po, lalo na po pag may pasok, nagre-range po kami ng 300 to 500 orders per day po. Napupuno po kami dito, so yung iba po, nag-aantay sa labas para makakain. Ang marketing strategy nila noong simula, ibalandra ang kanilang mga sauces na makikita ng mga dadaan at palakasin ang presence sa social media. Ngayon, mayroon na silang 30 empleyado.
Ang business po na to is inclusive po sa lahat. So meron din po kami naging part-timer na students po, 2. Ngayon po ay graduating na po sila. Kung makikita nyo po yung mga design namin, sila po ang gumawa niyan. Meron din po kaming PWD na nagtatrabaho dito at senior citizen. So nagbibigay po kami ng opportunity sa lahat. At ang kita? Ang kinikita na po namin ngayon kada buwan is 6 digits po. Kahit simple lang ang produkto, kapag inisipan ng bago at may ingredients pang pakulo, kusang sumasakses ang negosyo. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.